Paano kung one time in-installan kita, hindi na pala effective yung e-filtration ko? Pag inom mong ganyan, may bacteria na. O paano yun? Hindi biro-biro magbenta ng ganito. Kailangan talaga pag-aralan mo. When you talk about the backwash, it's a maintenance. When we're talking about the reject water, it's the operation. When you talk about flushing, it's a part also of maintenance. We designed the machine. Kung sinabi niyo sa akin na dalawang gagamitin yung tubig, yung machine na gagawin ko pang dalawa. Kaya bigyan niyo ako ng dalawang water supply. Nahihirapan silang makipaglaban sa market. Mabagal kasi ang delivery. Mabagal mag-refill yung makina. Yun ang consequences pag maliit ang makina. Kapag installment naman, may mga item din kasi na kami na short term na pwede namin pa-installment ng walang tubo. So yung bilog, pwede mong i-stock as much as you want. As long as wala po siyang araw, maayos yung nalagyan, okay po yun. Basta ang goal natin sa building, maging malinis, walang contamination yung product natin, wala tayong magiging problema. So kahit anong shape pa yan, basta makuha natin at least kasi yung machine. Tapos yung operation natin, walang delikadong area, hindi nakaka-harmful sa operator, wala tayong magiging issue. Ito, ili-layout natin to. Gawa kami ng building layout ninyo. Pero anong package po ilalagay natin dito? 9. Tapos 17 square. So I will be honest, medyo masikip to. Hintay na nag-operate na kayo tapos ang daming galon. Yan po ba, sir? Pwede pa naman po extend. Basta ito ang suggestion ko po. The bigger the place, the better. Kung kaya nyo kang bigyan ng mas malaking space, syempre, for your own good. Hindi para sa amin yun, para sa inyo po yun. Kasi kung malaki, mas maluwag kayo makakagalaw. Kami, makikita nyo lang kami doon nang ini-install eh. Pero after nun, hindi nyo na kayo makikita dahil kayo na po ang gagalaw lahat doon. So basically, lahat po ng preparation na ginagawa natin, it's not for us, it's for your own good. Okay? So para mas madali ang operation, mas hindi po kayo mahirapan, hygiene, mas sanitize, mas okay po yun. Yung machine ko, kahit malubog yan, hindi naman basta-basta nasisira. Huwag mo lang papaandarin habang nakalubog. Ay, posible naman yan, di ba? Usually, kapag lumulubog na, di ba, patay naman ang kuryente. Sir, pwede yung water sample namin kasi ongoing po po yung deep well. Mas better nga pagkatapos ng deep well ninyo, tsaka kayo magpa-site visit. Para dire-diretso. Kumbaga, maging practical lang tayo, boss. Para at least, kung efficient tayo parehas, mas okay, di ba? Ano yun, sir? Yung layout, building, tsaka yung structure kung gaano kataas. We will check the area, boss. Pag sinabi ka kung basal dito sa amin, yun yung itinatayo pa lang. Wala pa, bare pa lang siya. So technically po, kung ako, high roof ceiling ako pagka naggagawa ako ng building. But syempre, it's on your own choice pa rin. Hindi naman ako yung magdidikta nun, boss, di ba? Dahil ako, supplier lang ako ng makina. Pero pagdating sa design, of course, upon approval nyo pa rin yan. Pero kung ako masusunod yan, gusto ko mataas. Ako, may mga aparato ako na kaya ko ibigay ng 5 years. Pero hindi pang negosyo. Residential. Kasi pag residential, ang nakatira doon, yung limit lang yung gamit eh. Tsaka tayo, pag negosyante, kagaya ng sinasabi ko palagi, negosyante ka, negosyante rin ako. Anong gusto mong gawin sa machine ko? Bebebihin mo? Aabusin mo yan. Siyempre, kailangan kong bumawi, kailangan kang kumita. Bumenta ng marami. Yun ang goal. Para bumenta ng marami, lapas mo talaga yung maximum capacity niyan. Kaya nga watermax eh. Yung pang-residential niya na tubig, nag-range kaya na. Ako kasi pag nagre-recommenda ako ng pang-residential, inaalam ko yung bilang na nakatira. Litro ng ginagamit ko sa isang araw. Maximum output rate nun. Tapos kukumpitin ko yung quality ng tubig. Pag marami yung tubig, mas dumarami po yung filtration na kailangan natin. Dumalaki, dumarami. Marami pong gumagawa ng mga pang-residential na nakita nyo, nakapost na, full package na, di ba? After 1 month, hindi nagagana ng maayos yun. Kasi na-consume na niya yung self-life ng buhay ng equipment. So pagka ganun, mahirapan tayong mag-maintain ng quality. Pero kung na-compute natin ng maayos yung water source, na-compute natin ng maayos yung volume ng tubig na ginagamit ninyo, mas tatagal lang buhay niyan. Kasi bakit ka ba naglagay ng residential filtration? Diba? Ang unang-una, to protect your appliances, your hygiene, mga heater, mga importanteng bagay na nandun sa bahay mo. Saka yung iniinom nyo, importante yun. Paano kung one time in-installan kita, hindi na pala effective yung e-filtration ko? Pag inom mong ganyan, may bacteria na. O paano yun? Ako sisihin mo ngayon. Hindi biro-biro magbenta ng ganito. Kailangan talaga pag-aralan mo. Kaya ako pag nag-recommenda ako, saan mo gagamitin, anong volume, ilang tao nakatira doon. About dun sa training ng mga tao. Meron tayong on-site training doon mismo. Efficient tayo, sir. Kasabay sa pag-deliver. Technically, wala naman pong ganun eh, na pag na-training na kayo, alam nyo na lahat. Walang ganun. Hindi tayo robot. Kahit i-video mo pa yon, you don't have time na intindihin lahat yon. That's why, meron pa rin kaming after sales na kapag may problema, may nakalimutan kayo, may tanong kayo, meron po tayong mare-review bukod sa video, kagaya ng napag-usapan natin. Meron pa po kayong hotline na pwedeng tawagan. Meron kaming after sales service na
department sa company natin. Troubleshoot lahat po, actual po. Hindi, ganito kami mag-troubleshoot, boss, para alam mo lang. Baka kasi siyempre, nakukompare mo rin kami sa ibang companies. Kami, pag nagtawag ka dito, that day, matapos natin agad yan. Kung may piyesang kailangan, that is the time na doon tayo kailangan magpapunta ng technician or on somehow, pwede namin i-demo rito kung paano nyo ikabit, padala ko agad sa inyo yung piyesa. Pwede namin gawin yun. Ang dami namin makina rito. Ngayon, kapag ka may trouble ang isang mga parts namin, tuturo namin kung paano kakabit yan. Eto, ganito babaklasin, ganito kakabitin. Eh, meron kang unit doon sa inyo. So, ang dali mong gayahin yung nasa video. Kasi yung mga parts ko, hindi naman po chapso yan. Kung paano po yung format niyan ng piyesa dito, parehas lang din doon. Even fittings, union patente, tornilyo, isasukat. Parang bumili ka ng piyesa ng motor. Ay, motor rider ako eh. Kaya alam ko kung paano. Sign contract. Oh, yan. Nasa the contract. Bilis ka usap ni sir eh. Sir, regarding dito, gaano po katagal din yung tibay po nito? Mga multimedias, matibay po yan. Meron kami mga client, umabot na ng 20 years. Hindi pa sira yan. Yung taste po ng water, hindi po nagbabago. It will, kapag ka pinabayaan mo. Anything na parts nito, pag pinabayaan mo, may wear and tear na sisira. Okay, paano malalaman na kailangan ng palitan? Okay, ganito yan. Pero kami nilalagay ng mga pressure gauge dito sa ibabaw niyan. So yung mga pressure gauge na yon, the more na tumataas ang pressure nun, during operation, yun yung pinaka-monitoring center natin para malaman natin kung may clogging na sa loob. Sabihin, pag may clogging sa loob, mataas ang pressure. Okay, doon namin na-monitor yon. Some of mga hindi namin clients and ibang operator ng water station, kung napapansin nyo, pag nagpapalitan laman loob ng mga to, ang hirap nilang nilalabas yung laman nun. Okay, paano nangyayari yon? Pinabayaan nila, hindi nagbabackwash eh. Naging semento sa loob yung sediment na filter. Pag fully automatic, yung gamit ninyo, package 9, wala tayong issue. Ang may issue yung mga manual. Kasi hindi kita blame, hindi ka nagbabackwash. Manual yan. Hindi kita ma-blame. Kasi pag sinabi mo sa akin, hindi, nagbabackwash kami. How could I justify? Paano kung makakalaban sa inyo, kayo yung nandun? So, yun ang reason bakit kailangan i-backwash. At the same time, yung application, proper application ng pumps. Okay? May nakikita ko sa mga groups kasi, nakita ko, hindi lang mailabas yung laman ito, binabarita talaga eh. Ginagamitan ng barita kabra talaga eh. Simento na eh, boss eh. Ngayon, nangyayari din po yun kapag ka mababa ang horsepower ng motor mo. Insufficient para i-backwash yung laman ng dumi. Okay, sige. The perfect question siguro, paano ba gumagana yan? Ito, bubuksan ko para sa'yo. Ito, oh, gamit na kasi ito eh, biniyak na. So dito, may strainer yan. Ito yung sand. Ito naman, yan, may strainer. Yung strainer, ang trabaho, parang shower head yan sa loob. Since may strainer siya sa ibabaw, para siyang shower dito sa loob niyan. Ngayon, imagine mo, yung dumi na lumusot sa strainer, saan pupunta? Dito, sa ibabaw niyan. Hanggang sa maipon ng maipon. Kung maliit talaga yung dumi ng pumasok, lulubog siya sa ilalim. Ngayon, ito, hindi mo binabackwash. Maipon na maipon, na puno. Okay? Pero kung pag binackwash mo, ano mangyayari? Babaliktad yung operation. Instead na parang shower, sa ilalim siya manggagaling, yung tubig aangat, ilulutang niya pataas yung dumi. Itatapon niya sa labas. So, ganun gumagana yan. Ganun ka-importante yung backwash. Sabi nga natin, every time na nagbabackwash ka, it's the same way na nagpapalit ka rin ng filter. Ngayon, ang tanong, yung iba sinasabi, ganito yung backwash. Yung iba sinasabi, ganito yung backwash. Nag-iiba-iba yung statement, right? Setup nila, di ba? Yung sinasabi ng technician, iba-iba din. Kasi depende po yan sa inyong production capacity. Depende sa operation ninyo. May water station na mahina mag-operate at may water station na ang lakas-lakas mag-operate. And somehow, how would you compare? Yung isa sabihin sa'yo, ako every other 2 days nagbabackwash. Ako every other day nagbabackwash. Wala namang benta. O paano yun? Gawa kayo ng data. So, ano yung data na yun? For example, on your water station, naka-300 container na kayo na ibenta. I think it's the right time to backwash kahit na ginamit mo lang maghapon. Di ba? Eh, yung isa, every other day nagbabackwash, eh, isa-100 lang naman ang benta nun. Eh, sa'yo, 300 isang araw. Eh. Kasi yung dumi, naiipon dito. Kapag pinabayaan mo, lulusot yun. Pag lumusot, pupunta sa kabila. Eh, napabayaan mo ulit, lumusot yun, pumunta pa sa kabila. Pero mo, 3 na yung backup na ginawa ko. Eh. Makes sense, di ba? Eh, ganoon naman talaga gumagana yan. Eh. Yan, di ba? Kaya ang backwashing time niyan sa pag fully automatic, ina-alternate ko yan. Every day, nagbabackwash ang isa. When you talk about the backwash, it's a maintenance. When we're talking about the reject water, it's the operation. When you talk about flushing, it's a part also of maintenance. Huwag kayong mako-confuse sa mga terms. Pero don't worry, may seminar naman tayo after nito eh. Kaya huwag ka matakot, boss, ha? Lahat ituturo ko sa'yo. Kumbaga, just feel free to ask. Yun nga, hindi pa kayo nagbabayad, we are welcoming yun na magtanong eh. Wala pa tayong agreement, wala pa tayong bayaran nangyari. We are welcoming na, sige, tara, let's talk about this kasi tatayo yung negosyo. Ayaw namin na maging failure kayo dyan. The question is, how much more? May money is involved na. Ibang yabang ko naman nun. May pera na eh. Bayad na kayo. Di mas matinding assistance yan. Ang sabi ko sa mga staff ko eh, kapag na-execute na natin yung transaction, doon kayo talaga mag-assist ang open, wide. Kung napansin nyo, hindi ka pa masyadong magbibigay kami ng layout sa inyo, pero kailangan may reservation kayo.
Tatrabahoin namin, papatest namin yung tubig mo, pero kailangan may reservation kayo. Eh, ba't ganun? Eh, syempre may gastos eh. Alam nga namang puro tayo libre, hingi. Hindi pwede ganun. Meron tayong costing. Testing pa lang ng tubig, may bayad na eh. Yung testing namin, sabi ko, sige, I could test hanggang 2. Nawasa, deep well, testingin ko. Pag tumatlo, ikaw na magbayad ng testing. Mahal-mahal yung testing. So, ganun siya, boss. For the machine setup, we will test the water. And to be deducted yon sa machine natin. Yung laman po nito, every year, sa ibang gumagawa, every year pinapalitan. Every 15 years. Sabihin mo sa akin kung lugi ka pa. Pero again, kahit sabihin kung 15 years ang lifespan niyan, pag pinabayaan mo, mawawala yung 15 years na yon. Okay, paglilinis niyan, sir. Pag mo nang intindihin yung paglilinis niyan, kasi fully automatic naman yung binibili mo. Yung ang advantage. Ngayon, kung manual, talaga, ikaw tuturuan ko rito, ikaw yung magpipihit-pihit nito. May knob eh. Lahat, boss. Lahat. Maintenance, troubleshooting, filter replacement, lahat po. Bubulat-latin namin sa inyo makina. Hindi kami madamot pagdating sa information na yon. Kasi number 1, kapag pinagdamutan namin kayo, palagay nyo, sino sasakit ang ulo? Hindi kami masisira. Sasakit lang ulo namin sa inyo. Tawag kayong tawag eh. Sa dami nyo, kailangan namin kayong maging channel doon. Kailangan namin kayong maging manpower namin doon. Kayo yung ka-business partner namin. Kayo yung katuwang namin to do this business. For example, video call tayo. Nakalimutan mo kasi makalilimutin ka. Meron ganun eh. Okay, andito lang kami. Hindi kami yung mag-a-assist sa'yo. Nyari, naka-video call tayo. Sir, pakipihit po ito. Sir, pakipindot po yung restart button. Aandar na po yan. Wag lang po yung pag sinabi nyo na, hindi, nag-failure yung ilaw eh. Puntahan mo rito, ikaw ang pumindot nito. Naku po, wag naman pong ganun. Yun nga yung sinasabi ko. Meron kaming ganyang situation, boss. Kasi may mga katanungan din po kasi na, yan, kagaganda ng mga tanong nyo, sa totoo lang. Walang tanong. First timer eh. Walang nang tanong eh. Yung mga tanong ninyo, very informative. Want to talk with you more. I know, and somehow, makakatulong po yan sa mga gustong mag-start din ng water station. Paano, sir, kung gusto namin na from deep well, hindi po namin nawasan? Sir, linawin natin yung part na yan. Yung pagpasa, technically, hindi ka papasa. Wala naman pumapasa, kaya nga bibili ka ng water station machine sa akin. Kasi kung pasado, bakit ka bibili ng machine? Di, ibenta mo na diretso yun. Ngayon, trabaho namin, iayos yung lasa nun. Pasarapin, maging pasado. So technically po, hindi po talaga papasa yun. We designed the machine. Kung sinabi niyo sa akin na 2 gagamitin yung tubig, yung machine na gagawin ko pang 2. Kaya bigyan niyo ako ng 2 water supply in one machine. Yes. Kasi ganito yan. Meron kaming mga client na full dedicated sa deep well. So technically, gagawin ko siya ng machine na dedicated for deep well. So ano ba yung tinatanggal ko doon? Siyempre, yung walang pangtanggal ng chlorine. Ba't kita lalagyan ng aparato na may pantanggal ng chlorine? Hindi ka naman naganawasa. Ngayon, dahil sabi mo sa akin, Alfred, may nawasa akong gagamitin dyan. So lalagyan kita ng pantanggal ng chlorine. Kasi bakit tinanggal ko yung pantanggal ng chlorine sa deep well? Siyempre, mas gusto ko na ma-improve pa yung specific problem ng tubig niya. Ganun yun. Kunyari, makalawang. Dadagdagan ko ng mas maraming mangganis yan. Medyo mataas ang hardness. Dagdagan ko ng softener. Mas maraming softener o 2 FRP, 2 softener. I could do that. Ba't ko lalagyan ng carbon? Kung pwede naman 2 softener. Lagi ko convince ng mga client ko, sa totoo lang, 2 dapat ang supply. Kasi not all the time, yung deep well mo gagana. Kailangan mo ng backup. Kagaya yung client ko kahapon dito, taga Surigao siya eh. Pumunta siya rito para magpasalamat. Kasi after 1 year and 3 months yung kanyang operation, she already selling 300 to 400 bottles a day. Kaya lang, Sir Alfred, nawasa ako, sabi niya. Sobrang limitado yung kaya kong ibentang tubig. Kaya nakakapush yung makina natin. Pero ang totoo nun, Sir, kung may mas malakas akong water supply, kaya pa niyang magbenta ng mas marami. Punta siya dito just to say thank you before bumalik siya ng Dubai. So kung hindi siya fully satisfied sa transactions namin, sir, I don't think na pupunta siya rito just to say thank you. And I really appreciate that. Kung na-appreciate ko naman yun, sabi ko, ma'am, how could I help you out? Although, ma'am, she already operated na 1 and 3 months. Technically, wala nang warranty yung machine niya. Not to mention po na yung lugar po niya is mayroong voltage faulty, fluctuated ang kuryente ron sa lugar nila, Isla eh. Pero gumana ng maayos yung makina ko. So, yun din ang advantage ng mga high-end package. That's why ino-offer namin ng high-end kasi may ABR na lang kasama. Yung mga low-end, hindi ako makapagbigay ng ABR kasi mura na, bibigyan ka pa kita ABR. Ano pakitain ko dyan? Alam mo yun, boss? We are talking about here 260,000. ABR, mga 38,000. Eh di magkano yung machine mo? 230 na lang. Ano, bantubo ko dun. Germany pa yung gamit ng mga fittings. So, kupos ginoo. So, kaya yung mga high-end, kaya medyo mataas kasi tinama na rin namin yung ABR doon. Kumbaga, less sakit sa ulo. Honestly, lahat ng bumili sa amin ng high-end package, walang sakit sa ulo. Ang mga bumili ng low-end, hindi naman sakit sa ulo, naayos naman, but nahihirapan silang makipaglaban sa market.
Mabagal kasi ang delivery. Mabagal mag-refill ng makina. Yun ang consequences pag maliit ang makina. Then again, kung malaki yan, laki ng advantage. But I'm not convincing you to buy package 9, no? I just want you to realize, ito yung benefits kasi nun. Sa laundry ba, sir, cash basis? One-time payment? No, we don't do that. Usually, para protected ang mga client namin, nag-accept lang kami ng half payment. And then, kapag na-deliver na namin, doon nyo kami babayaran. Ayun po yung cash payment namin. Si Ben, after namin ma-turnover, tsaka nyo lang kayo babayaran ng buo. Half lang ang hawak namin. Ngayon, ma'am, ganito yan. Kapag installment naman, may mga item din kasi na kami na short term na pwede namin pa-installment ng walang tubo. In any case, na gusto talaga nila. Sa water station naman, we offer at least 2 years to pay, 1 year to pay, just for you to get the best machine. Kasi alam namin na kapag maganda yung makina mo, imposibleng malugi ka eh. Kaya willing kami ipautang ng walang tubo. Pwede kayo magpa-approve sa producer's bank. You can do bank approval or in-house financing. Kasi pag in-house financing, walang tubo. Pag bangko, may tubo. Ako nagpapautang ng walang tubo. In return, siguro kaya kami maraming client kasi ganun yung proseso namin. Ganito yan, boss. Sa totoo lang, ikaw talaga nagsiset ng presyo ng servisyo mo eh. I am not right person to dictate you how much is your value. Yun yung totoo nun. Kasi boss, ganito. Marami kasing negosyante ng water station ang nagtayo pero hindi nagbilang ng costing. Dito sa kabila, 30 pesos eh. 30 rin ako. Boss, pero yung servisyo mo, pang 5 star ah. Pang 60 pesos pa rin servisyo mo. Nilalabanan mo yung 30 pesos. Ikaw ang nagsiset niyan. Kung halagang pang 30 pesos ka lang, let's get it on. Tingnan natin kung ano, di ba? Then again, I will give you the computation. Magkano ang puhunan mo sa isang container, magkano yung costing mo sa plastic, sa selyo, sa deliveries. I could give you the PCB study. Eventually, boss, yung some of the feasibility study are not applicable to your area. O, bigyan kita ng tip. May iba akong mga dealer na hindi namuhunan. Ako ang nagpuhunan. Pero ang tubig ko noon, nung time na yon, 35 pesos. Ngayon, ibibigay ko kay dealer ng 30 pesos para may 5 piso siya. Wala siyang puhunan. Ngayon, may dealer akong kinakausap na, boss, bigyan kita ng 100 container. Bayaran mo 100 container ko. Tapos, bibigyan kita ng plus 5 pesos discount every container. So, technically, binibigyan ko siya ng 25 pesos. Diba? So, may kita siyang 10 kada container. Kasi na-set mo na yung pricing mo na, puhunan naman yung container niya eh. Di bahala siya. Siya may-ari eh. Alam mo yan? Kahit mawala niya yung container niya, wala akong losses. Kasi ang mabigat doon, boss, pinahiram mo ng container, pinahiram mo ng marketing tools, pinahiram mo ng tarpaulin, tapos yung container mo, pinabayaan, nagkawala, laking lugi mo. Saan mo kukunin yun yung container na pinabayaan ng dealer mo? Maraming nagtayo ng water station na overwhelmed. Sarap ng tubig mo ah. Okay dito ah. Sa'yo ako bibili tubig. Ganyan ang mga overwhelmed talaga sila. First day of operation, 300, 400 ang order. Lakas. Ubus lahat ang galon na binili sa akin eh. Ubus talaga, boss. Tapos sabi ko, nasan yung data mo? Nasan yung record? Nasan yung mga galon? Hindi na alam, wala saan punta. Tapos yung machine niya, package 4 lang. Ilan lang ilalabas ang package 4 ko? Nakakapaglabas lang sa isang araw ng 150. Ilan yung binenta niyang galon? 300. O ngayon, paano mo re-refillin lahat yun? Paano mo bibigyan ng magandang serbisyo yun? Package 4 ka. At yan, tagal. Maghintay kayo dyan hanggang gabi. So, doon na lang papasok kayo na, Sir Alfred, punta ka dito agad. I-upgrade mo ako double memory. 2 days, 3 days operation. So, again, I'm not convincing you to buy a package 9. But then again, if you're just going to realize, yan po ang chef ng tubig ninyo. Siya po ang gagawa ng produkto mo. Sa ganitong, sir, beginner lang kami. Anong ma-advise niyo kung ilan galon ang kailangan namin ma-avail? 1,000. Yun yung mga tandaan ng tubigan na medyo malalakas. Pero syempre, again, kapos ang budget, mga 500. Okay, ganito yan. Yung tubig hindi na-expired. Yung lalagyan. Nilagyan mo sa isang recycled plastic container yung tubig mo. Pre, maayos mong pinroseso yan, maayos mong hinugasan, maayos mong inimbak. Pero yung retailer mo pabaya, sa sahig, pinaarawan sa araw, magbago lasa niyan. Ayun ang fault. The question is, gaano katagal ang shelf life? Depende po sa quality ng galon na nabili mo. Kasi may mga galon na magandang quality. Bigyan ko kayo ng pinakamagandang tip, boss. Bilog ang i-stock mo doon. Kasi ang bilog, virgin plastic yon. Hindi siya basta-basta nasisira. Yung bilog, iisa lang ang takip na maliit, pwede kang mag-store doon. Kaya kung mapapansin mo, bakit yung malalaking bottling company nabebenta na naka-stock doon for several months, nandun pa rin. Na wala namang binabanggit na shelf life. Na pag binili ng customer, pwede pa rin inumin. Kasi nga po, bilog yung nalagyan. So, yung bilog, pwede mong i-stock as much as you want. As long as wala po siyang araw, maayos yung nalagyan, okay po yun. Pero yung lapad, doon ako duda. At again, ang mga lapad na container, iba-iba po ang quality. Meron yung second recycle, third recycle, fourth recycle, 5 recycle. Paano ko i-justify sa'yo na, Sir Alfred, ilan ang buhay ng tubig namin? I cannot answer that. Kasi di ko alam yung lalagyan na ginamit mo. I hope may natutunan kayo kahit paano. So, technically, may expenses ka sa sticker. Tapos, sasabay ka sa murang tubig. So, doon pa lang, talo ka na. So, doon natatalo yung mga franchise eh. Mga franchise kasi,
bebentahan sila nila yung mga customer nila, 7 pesos per sticker na ganun. Kung ano yung quality ng customer mo din kasi. Ako, in term of marketing po, nowadays, dahil may pangalan akong inaalagaan, syempre gusto ko presentable, kaya sticker ang ginagamit ko. Ayoko naman ng number 1 water station, tapos tinan mo yung tatak, hindi mabasa yung number eh. Di ba? Yung pag ibinigay ko naman sa'yo dyan yung tubig ko, presentable. Di ba? Ganun. Although generic yung lalagyan ng bote ko, pero at least kahit na paano, presentable, bottled by a Watermax yan. Makapag-down kami, tapos yung building namin medyo matagalan pa, sabihin natin next year pa matapos. Okay lang yun, sir. Walang problema, boss. Hindi ako nagpe-penalty sa ganun, boss. Basta sabihan mo kami. Gawa ka ng written agreement na ikaw yung nagpa-hold ng transaction. Hindi ako. Baka mamaya baliktarin mo ako, boss eh. Ako yung late delivery, patay tayo dyan. Time frame po ba yung down mo within 3 months lang or 6 months? Ipo-forfeit ka. Hindi. We don't forfeit money here. Siguro ganun din ang reason kung bakit kami nabibless. We don't do that. But we don't do refund. Kasi gumasos na kami, refund ka pa. Andiyan na yung makina. Magabayad kayo ng 5%. Pag kayo yung late. At ganun din naman ako. Pag ako yung late, ako yung magabayad sa inyo ng 5%. Pero meron kaming agreement dyan na binibigay sa mga kagaya nyo na client. Basta gawa lang po kayo ng written. Na kayo po yung nagpapa-hold for the meantime. Na nag-order sa amin na, Alfred, i-deliver mo to ng March 4. So, siyempre, alam ko na, may time frame ako eh. March 4, kailangan ma-deliver ko to. Para hindi tayo ma-penalty sa kontrata. Kasi boss, ako, hindi naman ako garapal na tao eh. Kumbaga, ayoko naman po na pagsamantalahan po na, eto kasi na-delay. Charge kita ng 5%. Maubos yan. Baka ikaw pa may utang sa akin after nun. We don't do that. Basta kung madidelay kayo, feeling nyo madidelay kayo, just make a written, Alfred, ito yung araw namin na gusto ipa-deliver yan. Yun yung susundin ko. Bibigyan pa kita ng 1 month after namin ma-install. By the next month ka pa, para at least kahit na paano, kumikita na yung negosyo mo. May leeway ka. Sino po ba ang purchaser? Parang ako po, pero yung boss po namin kasi nasa Australia. Ganito po ang sistema natin. Ikaw talaga yung purchaser. Siya lang ang financer. So whatever your agreement with your boss, it's your mutual agreement. Kayo na ang magkontratan dalawa. Pero iba yung kontrata natin. Okay, boss, ganito. Ang pagbagsak ng mga water analysis sa tubig, hindi lang dahil sa machine. Because of the handling and because of the environment. At saka sa pinaglalagyan. Ang daming pwedeng maging cost ng pagbagsak ng tubig, lalo sa bacteria. So technically, boss, pagka nagpa-test kayo ng tubig, bumagsak, huwag kayong huwag kayong ma-open doon. I'll be honest to you. Kasi nangyayari po talaga yon na minsan, iba pag kumuha ng water sample, nakalagay nga sa guideline nila, after 3 hours dapat nasa laboratorio na yan. Kasi ang bacteriological examination, sensitibo. Yung takip lang, contaminate lang yung takip na itakip mong ganun, bagsak na yun eh. Nahingahan lang yun ang naglalagay, bagsak na yun eh. Kumukuha ka ng water sample, nakabukas yung electric pan, bumabagsak yun. Ganun ka-arte yun. Ako, mga sinasabihan ko rin yung mga customer ko na, kung bumagsak, saan part bumagsak? E. coli ba, fecal ba, o heterotopic plate count? Kung heterotopic plate count, posibleng sa hangin, airborne lang, maduming kapaligiran, mabagsak talaga yun. So, minsan, may client kami ganyan. Kahit anong test ang gawin namin, malinis naman ay lumalabas sa makina, bumabagsak pa rin. Yun pala, yung hangin, contaminated yung hangin. Yung water testing, it's for us to design the machine. Bigyan mo ako ng result. Ano yung bumagsak, saan part? Ngayon, doon tayo ngayon sa machine. Minsan kasi kapag nagbabagsak yung machine, heterotopic plate count, kadalasan ganon. So pagka ganon, flashing lang, patapon mo lang yung unang talabas. And then that's it, okay na. Pagka coliform, fecal, ay may langaw na dumapo doon. Kaya dapat ini-sterile po lahat yon. Mayroon naman akong tutorial yun kung paano nyo kumukuha ng water sample, ano yung mga dapat nilang gawin. Kaya in case na contaminated po yung tangke, in case lang, worst case, meron din akong tutorial kung paano nilinis yung tangke. Kumbaga, napaka-basic eh. We will just send you the link, panoorin mo to, do the same. In case na nangyari po yung part na yan. Kumbaga, boss, ganito yan. Before ako nagbablog ng ganito, nagbebenta-benta ng ganyan, habang ginagawa ko to, I already make a video for you para panoorin mo. Kayo po kasi mismo pipihit niyan, kayo magkakabit ng filter, i-actual namin kayo dyan. Ganito po sistema namin, ma'am. Pag-deliver ng machine, kasama yung technician, driver na magsiseminar sa inyo. Efficient kami gumalaw eh, diretso. Pag-deliver ng machine, bigyan mo sila isang araw, tatapusin nila yan. Pag tapos na lang i-install, kinabukasan, magte-training na kayo. Yun na yun, actual na yun. Pero napaka-basic yan, na 4 na switch lang yun. Okay? Ngayon, ganito po yan. Intindihin nyo lang po yung tinuturo sa inyo. Ngayon, kung sakaling may nakalimutan kayo, meron po kaming number na pwede nyo tawagan. Facebook, pwede nyo kami tawagan. I-reach out nyo po kami doon. Imposibleng hindi kami sasagot, basta office hour. Ngayon po yung seminar na. Training lang po, how to operate the machine, troubleshoot, yun lang naman. Bibigyan din niyo ba kami, sir, ng computation kung magkano ROI, magkano ang posting? Pwede namin kayong bigyan, sir. Pwede namin kayong bigyan ng feasibility study if you want. May owner's manual din po yan. Guidelines. Lahat po, ito, ibibigay namin sa inyo lahat. Paano pala yun, sir?
sir, SPA kung nasa ibang bansa siya? Ay, kayo kung kaso nun, sir, hindi na ako. Bigyan niyo ako ng SPA na ina-allowed ka niya na isanla mo sa akin yung ORCR niya. Or else, transfer mo sa pangalan mo. Pwede yun. Wala nang SPA na kailangan. Bigyan mo na, partner, sa pangalan ko i-transfer to. Kasi pag hindi transfer lahat sa yun, boss, ganito lang yan eh. Kung nasa Canada ba? Kung nasa Australia siya, lahat ng permit nakapangalan sa kanya, for example, mahirapan ka maglakad ng permit. Kasi any decision, lahat approbahan niya, pipirmahan niya, papadala mo lahat ng dokumento ron. Gano'ng katagal yun? Not unless ikaw na ang masikaso, sa'yo nakapangalan lahat, yung agreement yun na lang, isang notaryadong kontrata nyo lang na siya talaga yung rightful owner at ikaw yung pinapangasiwa niya. About pala sir sa filter, monthly papalitan ng filter. Monthly talaga, monthly. Paano po yan? Sa inyo pa rin po kami kukuha ng Siyempre, pag sa iba kayo kumuha, di wala ng warranty. filter? Thank you very much po sir. Pleasure is mine, boss.